Pilipinas, nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon. Ang ibahagi ang Good News. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Angelica Cosme at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, Pilipinas at India nagtulungan para sa pagpapalakas ng produksyon ng asin. Philippine Pavilion sa World Expo 2025 sa Japan muling binisita ni Pangulong Bongbong Marcos. Pilipinas magsisilbing host ng kauna-unahang ASEAN Business Retreat. Mga obra ng isang Filipino paper cut artist bumida sa Europa. Mahigit 40 negosyo ng LGBTQ+ community tampok sa kauna-unahang LGBTQIA+ Business Expo sa Pilipinas. Mobile application para sa mas magandang tourism experience sa Intramuros, inilunsad. Ilang produkto ng Dharma Marinduque bumida sa Los Angeles Trade Fair. At Seoul National University magbubukas ng online application para sa international students ngayong Hulyo. Sa ating unang Better News ngayong araw, nakipagtulungan ng Pilipinas sa India para sa pagpapalakas ng produksyon ng asin sa bansa. Sa nilagdaang Memorandum of Agreement, layunin nito na iangat ang industriya ng asin sa pamamagitan ng modernong imbensyon at international na kooperasyon. Narito ang report ni Mili Borja. Sa kabila ng pagkakaroon ng isa sa pinakamahabang baybayin sa mundo, nananatiling mababa ang produksyon ng asin sa Pilipinas. Bilang hakbang upang masolusyonan ito, nakipagtulungan ng bansa sa Central Salt and Marine Chemicals Research Institute sa India, isang kilalang institusyon sa teknolohiya ng paggawa ng asin. May mahigit 36,000 kilometer ng coastline ang Pilipinas, subalit nagagawa lamang nito ang 7% hanggang 8% ng taunang pangangailangan sa tinatayang nasa 700,000 metric tons. Ang Gujarat sa India na may 1,600 kilometrong baybayin ay nakakagawa ng halos 24 million tons ng asin taon-taon. Itinuturong sanhi ng mababang produksyon ang malalim na epekto ng klima gaya ng La Nina na nagdudulot ng malalakas na pagulan at mas mababang temperatura. Kawalan ng makabagong teknolohiya at infrastruktura gaya ng coastline roads. Bilang tugon, itinatag ng Pangasinan State University ang Accelerating Salt Research and Innovation Initiative. Kamakailan, nilagdaan ng PSU at CSIR ang isang Memorandum of Understanding sa Bhavnagar para sa transfer ng teknolohiya at kooperasyong pananaliksik. Dumalo sa pagpirma ng kasunduan ng mga kinatawan ng Department of Science and Technology at Mariano Marcos State University. Kabilang sa tulong na ibibigay ng CSIR ang pagpapaunlad ng mga teknolohiya para sa mas mabilis na paggawa ng asin gaya ng forced evaporation at pagtaas ng evaporation rate na akma sa klima ng Pilipinas. Bahagi din ang kooperasyon ng pag-develop ng mga teknolohiya sa water desalination, pagkuha ng asin mula sa rejected water at pananaliksik ng marine biotechnology gaya ng algae cultivation. Sa ilalim ng MOU, magkakaroon din ng faculty and students exchange programs kung saan magtutungo sa mga institusyong Pilipino ang mga scientist ng CSIR para magbigay ng training at technical assistance. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, muli namang binisita ni Pangulong Bongbong Marcos at ni First Lady Liza Araneta Marcos ang Philippine Pavilion sa World Expo 2025 sa Osaka, Japan. Tampok dito ang kultura at pagkamalikhain ng Pilipinas sa pamamagitan ng AI-powered displays at mahigit 200 hand-woven panels mula sa mga Filipino artisan. Silipin ng mga obra sa reporter Rose Bubiera. Muling binisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Philippine Pavilion sa World Expo 2025 sa Osaka, Japan, kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Sa isang post sa Instagram, ibinahagi ng Pangulo ang mga larawan ng kanilang paglibot sa pavilion, kung saan tinuklas nila ang yaman ng kultura, biodiversity at pagkamalikhain ng Pilipinas sa pamamagitan ng artificial intelligence o AI-powered screens. Tampok sa Philippine Pavilion ang pinakamalaking kolektibong gawa ng mga Filipino weaver na binubuo ng mahigit 200 hand-woven panels na likha ng mga master artisan mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang World Expo 2025 ay nagsimula noong April 13 at magtatagal naman hanggang October 2025. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, sa iba pang balita, pangungunahan naman ng Pilipinas ang kauna-unahang ASEAN-backed retreat ngayong Hulyo. Isa po itong mahalagang hakbang para sa pagpapalalim ng kooperasyon at integrasyon ng ASEAN region. Isasagawa po ito sa Makati City bilang soft launch ng Pilipinas sa kanyang ASEAN-backed chairmanship sa 2026. Ang buong detalye nagbabalik po si Millie Borja. Pangungunahan ng Pilipinas ang kauna-unahang ASEAN Business Advisory Council retreat na gaganapin sa Hulyo. Ayon kay ASEAN-backed Philippines Chair Joey Concepcion, malaking hakbang ito upang mabalikan at mapagtuunan ang papel ng konseho sa integrasyon at pagunlad ng ASEAN region. Ang naturang retreat na magsisilbing soft launch ng ASEAN-backed chairmanship ng Pilipinas para sa taong 2026 ay isasagawa sa July 7 hanggang 8 sa Makati City. Inaasahang dadalo ang mga business leader mula sa buong Southeast Asia, mga senior government official, miyembro ng diplomatic corps, at mga kaagapay na development partners. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman tayo sa mundo ng sining. Ipinagmalaki ng kilalang paper cut artist na si Buds Magsumbol ang kanyang obra sa Europa sa pamamagitan ng lakbay sining. Ito raw po ang kanyang unang art and cultural mission sa Belgium. Ang naturang art exhibit at workshops ay dinaluhan ng mga bata at matatanda. Ang The Better News na yan, panoorin sa report ni Rovic Manuel. Ipinagmalaki ng kilalang Filipino paper cut artist at visual storyteller na si Buds Magsumbol ang kaniyang sining at adhikain sa Europa sa pamamagitan ng lakbay sining, ang kaniyang unang art and cultural mission sa Belgium. Sa pagdiriwang ng ika-127 anniversary ng kalayaan ng Pilipinas, nagsagawa si Magsumbol ng iba't ibang aktibidad na sinimulan sa pamamagitan ng ribbon cutting at pagbubukas ng kanyang exhibit noong June 12 kasama ang mga panauhing imbitado. Sinundan ito ng dalawang art workshops, isa para sa mga nakatatanda noong June 14 sa Embassy ng Pilipinas at isa para sa mga bata noong June 15 sa Artistas Dumont for Kids Through the Sickness. Si Magsumbol na tubong Valenzuela at kasalukuyang nakabase sa Maynila ay isang visual storyteller na gumagamit ng sining bilang tulay sa mga bata sa Pilipinas man o sa ibang bansa. Kilala ang kaniyang mga likha hindi lamang sa tradisyonal na paper cut art, kundi sa pagpapalawak din ito sa 3-dimensional paper relief sculptures na nagpapakita ng lalim ng kulturang Pinoy at kwentong bayan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigit 40 LGBTQI+ owned businesses naman ang nagsama-sama sa Quezon City para sa kauna-unahang QueerCon LGBTQIA+ Business Expo 2025. Inilunsad ng Philippine LGBT Chamber of Commerce at QC Government ay binansagan po ito bilang pinakamalaking LGBTQ+ Business Expo sa bansa. Ang mga kaganapan tinutukan ni Arnold Herrera. Mahigit 40 negosyo na pagmamay-ari ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community ang nagsama-sama sa Trinoma Mall, Quezon City noong Hunyo para sa kauna-unahang QueerCon LGBTQIA+ Business Expo 2025. Inilunsad ng Philippine LGBT Chamber of Commerce at pamahalang lungsod ng Quezon, ang QueerCon ay binansagang pinakamalaking expo ng mga negosyong pagmamay-ari ng LGBTQ+ sa bansa. Pinangunahan ni QC Mayor Joy Belmonte ang pagbubukas ng event kung saan iba't ibang produkto ang tampok gaya ng pagkain, inumin, cologne, damit, handcrafted bags, accessories, wooden trinkets, stickers at artworks. Mayroon ding mga service-oriented enterprises gaya ng travel agency, printing services, at online tax filing platform. Ayon kay Chamber Chair Ron Astillas, ang QueerCon ay isang pioneering initiative na nagbibigay diin sa kakayahan at ambag ng LGBTQ+ community sa ekonomiya. Aniya, ang bawat bilihin sa expo ay boto para sa equity at visibility at ang suporta sa mga negosyong pagmamay-ari ng LGBTQ+ ay nagbibigay oportunidad sa mas stable at sustainable na kabuhayan para sa komunidad. Nanawagan din si Astillas na mas maraming katulad na initiatives ang maisagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa para mas mapalawig ang suporta sa LGBTQ+ entrepreneurs. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Naglunsad naman ng isang mobile application ang Intramuros Administration na layong mas mapadali at mapaganda ang travel experience ng mga turista sa tinaguriang Walled City. Nilalaman ng naturang app ang ilang historic sites, local shops, kainan at iba pang serbisyo na malaking tulong para sa pagpaplano ng Intramuros Adventure ng mga turista. Ang buong detalye tutukan sa report ni Dustin Bayog. Isang mobile application ang handog ng Intramuros Administration para sa mga turistang nais libutin at maranasan ang Walled City Adventure. Sa isang press launch, inilabas ng Intramuros Admin ang kanilang mobile app na isang online portal para sa mga turista at history lovers. Katuwang nito ang Department of Science and Technology at ang CIIT College of Arts and Technology at suporta mula sa Department of Tourism. Nilalaman na naturang app ang mga direksyon patungo sa mga historical sites, walking tours, mga restaurant at local shops, at mga accredited tour guides na mas magpapabilis at magpapaganda sa travel experience ng mga dadayo. Yan sa mga teknolohiyang pwede nating i-share sa Intramuros Administration upang mapaganda ang Intramuros Administration, mapaganda ang user experience ng mga turista at siyempre mapangalagaan din yung ating kalikasan at magkaroon ng mas magandang trabaho at siyempre mas maraming trabaho ang nasa paligid dahil sa mga intervention natin. Bukod sa mga direksyon at talaan ng presyo ng mga serbisyo, makikita rin ng mga users ang ilang mga anunsyo ng Intramuros Admin tulad ng mga upcoming events at activities. Kasalukuyan din ang mas pinapaganda ang naturang app kung saan makakaasa mga turista na magiging available na rin ang ilang serbisyo tulad ng payment schemes at mga booking services. Para ma-access ang naturang app, maaari magtungo sa link na ito. Samantala taong 2020, kinilala ang Intramuros bilang world's leading tourist attraction, habang 4 na beses na itong nagwagi bilang Asia's leading tourist attraction sa World Travel Awards para sa taong 2016, 2020, 2022 at 2024. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bumida sa ginanap ng Los Angeles Trade Fair ang ilan sa mga gawang produkto ng mga agrarian reform beneficiaries mula sa probinsya ng Marinduque tulad ng birds, toy at bag. Sa panayam ng DZRH, inalam din natin ang ilan pa sa mga naging success stories ng DAR Marinduque. Tutukan po natin ang report ni James Galange. Ibinida ng ilan sa mga agrarian reform beneficiaries o ARBs mula sa probinsya ng Marinduque ang kanilang mga naging success stories sa pagsasaka at pagnegosyo. Kabilang na diyan ang pagbida ng ilan sa mga produkto ng ARBs sa nagdaang Los Angeles Trade Fair. Sa programang DAR sa DZRH itong Sabado, ipinaliwanag ni DAR Mimaropa Assistant Regional Director Josefina Lopez ang naging pagtulong ng ahensya sa nasabing probinsya. Mula nang mag-umpisang cooperative po yan, syempre ang mga training po, product development, isa nga po sa product development na tinulungan sila ng DAR, ito pong paghahabi o yung buri products, mga bag, baskets, ganyan. Gamit ang buri, dito ginagawa ng mga taga Marinduque ang birds toy na ine-export pa sa Los Angeles, California. Nadagdag pa ni Lopez ay hindi ito nabibili sa mga lokal na pamilyahan. Hindi po siya available locally. Locally, hindi natin pwedeng, yun ang distributorship arrangement nila. Ayon kay Nemelin Rosales, miyembro ng Kapatirang Marinduqueño de Villa Producers Cooperative, sa kasalukuyan ay nasa 50 ARBs na mula sa kanilang kooperatiba ang nagpo-produce ng buri products sa ibang bansa. Samantala, nangako naman ng DAR na ipagpapatuloy nito ang nasimulang pagtulong sa mga magsasaka at mapaangat ang kita mula sa mga negosyong nalilikha ng kanilang mga programa. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Taas kamay naman ang mga nangarap mag-aral sa South Korea, partikular na sa prestiyosong Seoul National University. The better news po dahil baka ito na ang sign na hinahanap po. Yan ay dahil magbubukas ng aplikasyon para sa international students ang SNU ngayon pong Hulyo. Ang iba pang detalye, alamin sa report na ito. Minsan mo na bang narinig ang Seoul National University o SNU sa mga paborito mong K-drama? Alam mo ba ang isa sa mga bigating paaralan na ito sa South Korea magbubukas ng online applications para sa mga international student next month? Batay sa official website ng SNU na number 62 sa World University Rankings 2025, bukas mula July 7 to July 10 ang spring graduate and undergraduate admissions. Para sa mga interesado, sagutan lang hinihing impormasyon, scan at upload ang mga kinakailangang dokumento at magbayad ng application fee na 70,000 Korean won o 2,900 pesos. Habang ang final admission decisions ay ilalabas sa 21 ng Nobyembre.
Ang SNU ay tinatag taong 1946 at mayroon itong 16 na academic colleges na nag-aalok ng higit 80 undergraduate programs. Para sa iba pang detalye, bisitahin lang ang official website ng Seoul National University. Ilan nga sa mga kilalang personalidad na nagtapos sa SNU ay ang Emmy-winning director at creator ng global sensation Squid Game na si Hwang Dong-hyuk, kayo din ang aktres na si Kim Tae-hee. Habang graduate rin ng paralang ito ang dating Pangulo ng South Korea na si Kim Yong-sam, impeached for President Yoon Suk-yeol at chairman ng Samsung Electronics na si Lee Jae-yong. At dyan na nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama po muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman po sa ating mga viewer online, huwag po kalimutang mag-comment ng inyong feel-good stories dahil ang maliliit na kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Tandaan lang po, libre ang umiti at libre lang maniwalang may magagandang balita. Ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ako po si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.